This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jan. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rakat. Excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng isang kwentong pagbabagong buhay nga po kay Kristo ng guest na ating pong makakasama ngayong gabi, DJ Jazz. Kaya nga pinabati po namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at ganoon din naman sa mga nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe and like, paki-subscribe and like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na nais niyo pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay, maaari po kayong mag-comment din or magtanong. I-text or itawag niyo lang po yan sa ating numero na 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. At muli nga po, binabati po namin ang ating pong mga masusugid at tagapakinig ng ating radio station na 89.1 FM. Of course, DJ Jazz, ang ating pong mga timbahay, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, ikaw nga po, na naglalaba, nagluluto, ano man po ang ginagawa nyo sa mga oras na ito, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan dahil for sure, DJ Jazz ay makaka-relate sila sa kwentong pagbabagong buhay ng ating guest na makakasama ngayong gabi. Kaya bati-bati muna tayo, DJ Jazz. Ayan, binabati ko po ang lahat ng nanonood at nakikinig po ngayon, lalo higit yung mga nasa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga nasa sasakyan, and even sa kanilang mga business and establishments. Hello po sa inyo, and special greetings po from Brigham Springs, Michigan here. Hello. Ayan, talagang umaasenso si DJ Jazz. Nasa America na. Ayan, so of course, gusto ko rin batiin DJ Jazz ang ating mga masusugid na tagapakinig ito sa ating Facebook at YouTube channel. Si Ma'am Marlene Domingo Mauricio. Good evening, praise the Lord. Good evening din po. And DJ Jazz, hindi papahuli ang aking nanay, si aking mama na si Mama Cristina at ang aking tatay si Papa Rogelio na nasa Ormoc Leyte at nakikinig sa mga oras na ito. Hello po sa inyo at shout out. Ingat po kayo dyan. And of course, we also have here Jelen Gadon and our Christian Roda, DJ Jazz. Yan, and special greetings to my family also. Mirna Martinez, inaabangan niya talaga. At gusto ko rin magpa-shoutout. Ito kung may mga sakit-sakit daw kayo sa inyong mga katawan. Aba, kontakin nyo na si Sir James. Nakalimutan ko yung kanyang Sir James Gonzalez. Hello po, Sir James. Maraming salamat po sa pakikinig sa gabi na ito. Hello din po sa inyo. Sabi ni our Christian Roda, Happy Tuesday evening everyone on Transformation in Christ Talk and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Hello po sa mga taga Cavite. Magandang gabi po sa inyo dyan. DJ Jess, baka may nais ka pang batiin. Ayan, binabati ko rin ang aking mga friends na nanonood ngayon. Nandyan si Marco, si Lee, si Heraya. Hello sa inyo dyan. Hello din po kay Rachel Bonoan, watching din po sa atin. At si Ma'am Teresita Galapon, hello po sa inyo. And kay Ma'am Presi Di Marukot. Ayan, maraming salamat. And then, shout out din sa mga kasama natin dito. Of course, si Graciela and si Ibun. Hello din po sa inyo. Maraming salamat sa pagsama. And DJ Jazz, yung ating mga kasamang missionaries, taga silang. Ayan, sila JL, sila Johnson. Baka hindi ako pauwi pag di ko sila binate, Sila Jem. Ayan, hello po. Magandang gabi sa inyo dyan. Sino pa bang mga nakalimutan ko? Ayan, si Pamela, si Oliver, hello po sa inyo dyan. DJ Jazz, nako, excited na nga ang ating program ngayong gabi dahil ang ating makakasama talagang I think kilalang-kilala din ito, Dahil tayo po ay nasa 50th episode na po ng ating pong programa at ang title nga po ng ating topic ngayong gabi ay From Striving to
Surrender, DJ Jazz. Ano kaya itong topic natin ngayong gabi? Mukhang talagang pakakaabangan talaga ng mga tagapakinig natin. Pero by the way, DJ Just, nakalimutan natin, tayo ay nag 1 year na. Oo nga! Congrats po sa atin. Ako, abangan nila yung ating episode kung saan i-remember natin lahat ng mga kwentong pagbabagong buhay na ating nakasama at napakinggan dito sa 89.1 FM. Paghandaan natin yung DJ Jazz. Kailangan talaga natin na mag-special episode, ano? Oo nga, baka bumalik ka sa Pilipinas. Why not? Ayan, so DJ Jazz, ang makakasama nga natin ngayong gabi ay walang iba kundi si Daniel Eleanor. Ayan, so pakilala na natin siya. Hello, Daniel. Ayan. And I think ang nickname niya ay Dane. Hello, Dane. Ayan. Hello, DJ Rock and DJ Jazz. Sige, Dane. Bati ka muna. Ayan. And good evening sa ating mga DJ Rock and DJ Jazz, and ganoon din sa mga nakikinig. Good evening po sa ating lahat. Asan ka ngayon, Dane? Nandito po ako sa apartment ngayon. Ikaw ay nasa Silang, tama ba? Yes po, nasa Silang Cavite. Sa Silang Cavite. Okay, DJ Jazz, sige, ikaw nang magsimula. Siyempre, gusto namin mas makilala ka pa din, ano? So, sa ngayon, ano yung pinagkakaabalahan mo? Sa ngayon po, nagtuturo po ako sa AUP, part-time teacher ng psychology. So, nagtuturo po ako ng 2 subjects. Major subject type. And not only that day, no? Kasi we heard the news, the good news talaga of what happened to you recently. Paki-share naman sa amin ng mga naging achievements mo recently and even in the past. Ayun, so, yun po, as a psych graduate, nag-take po ako ng psych in my bachelor's degree and master's degree, and we have 2 board subjects. So, yung sa bachelor's degree, after nun, we can take the psychometrician board exam. Yun po, by God's grace, I was able to place at the top 6. And then, nung psychologist board exam naman last September, I was able to place top 5. So, yun po, sobrang blessing po yun ni Lord. Wow, praise God, no? DJ Jazz, parang ang dami niya naging achievement, no? Parang very rare talaga yon na 2 exam, ano, na hindi mo akalain na it could happen na kung malalaman natin yung story behind that. Oo nga, pero din, gusto ka pa din namin makilala. Can you give us some basic introduction about yourself? Kung ilang taon ka na, anong pinagkakabalahan mo? Ikaw ba ay single, married, o ano ba? Ayan, para malaman ng ating mga viewers at listeners. Ako po, what do I tell about myself? Ayun, so, yung besides po sa trabaho, ang kaabalahan ko po this year, yung journal po. Nung nag-decide po ako makapag-take ng board exam, I was thinking na parang same pa din yung ginagawa ko, yung kung paano ko mag-study and all. So, parang naisip ko, why not compile kung ano yung strategy that I used and yung experiences ko. So, yung vision ko po with the journal is to really inspire people na who are also going to take the psychologist and psychometrician board exam. So, parang in a way journey ko yun. Tapos yung essence niya po is parang companion guide. I think, so, I think I can show kung sa FB na viewers, ayan po siya. Oh. Ayan. So, yun po yung laman niya. And yun, nung in-advertise ko po siya and all, may mga umorder din, and sobrang blessed po kasi ang dami nag-message that they were really inspired and naalala daw nila si Lord yun sa story ko po kasi shinare ko dun. Yun, so yun po yung isa. And then, ano pa ba? About me, yun, mahilig po ako sa animals. Oh. We have 4 dogs. Ayun, tapos yung parents ko po, I have 3 brothers. Ayun. And 3 younger brothers who are still studying. And then, what else? Yun po, ang pinagkakaabalahan ko din po recently, gym. Ayun, I believe in physical fitness. May connection din po siya sa mental health. So, kung wala ka mang pang-therapy, it can really help. Kasi di ba po may happy hormones when we exercise. Amen.
Ikaw ba, Daniel, is paano ka ba pinalaki sa inyong family? So, pangilan ka ba sa family and ikaw ba yung lumaki sa isang Christian family? Yan, can you give us an information about that? Ayun, about me po, panganay po ako. So, there are 4 of us. So, I have 3 younger brothers. And medyo malayo po yung agwat namin. 6 years po yung agwat ko dun sa sumunod sa akin. And the way I was raised, yung lola ko po, even my lola, devoted po siya sa religion and sa faith niya kay Lord. And then my mom, she raised me in a Christian home. Tandang-tanda ko pa po nung bata pa lang ako. Yung earliest memory ko, puro Bible stories yun. Tinuturuan ng Bible stories, tinuturuan ng Bible verse. And then, yun po, parang tingin ko po yun po yung best na naging pamana sa akin ng family, which is yung faith. I'm so blessed na growing up na, as far as I can remember, alam ko that there is a God who exists, who loves me, and who created me. Ayun po. And sa other things naman, medyo strict po sa bahay namin actually. May mga bawal. Yung mom ko po, I think she's known as Iron Lady, I think, sa work niya. Kasi very firm po siya. So, tanda ko po nung bata ako. Pag may gusto ako, tapos kunyari, you want to throw tantrums, di ba, para makuha mo yung gusto mo or umiyak. Sasabihin niya, kahit umiyak ka pa ng may dugo or something or ng bato, hindi pa din. So, no is no. Yun po. Very disciplined. And something else na I can share, sa bahay po namin, organized po, like si mami, kakalendar niya po yung chores, yan. Sa Monday, Tuesday, ganito yung chores mo. Sa ganitong araw, ito yung chores mo. Ayun po. Para po kami corporate sa bahay. Talagang DJ Jazz, no, lumaki siya talaga ng, kumbaga, disiplinado, kumbaga, sa kanilang loob ng tahanan. Totoo. Gusto ko tuloy malaman din na does it help you para maging organized ka rin sa pag-aaral mo at maging disiplinado din sa pag-aaral? I think po yung personality ko po actually not very organized, pero buti na lang po, lumaki po ako sa ganung household. In a way, kahit pa paano nakahelp po siya na ma-organize po yung life ko. And I think yung isa pa pong nakahelp si mami po talaga. Ever since gusto niya po na nagbabasa kami. So yun, na-develop ko rin po yung reading. And then, yung iba po na ginagamit ko po sa studies. So, with the way I study is based on what I learned, from what I read. And especially yung 7 Habits of Highly Effective People. Ayan. My mom really recommended that. I read that and it's life-changing for me. So, yun po. Nakahelp po yun. Kumbaga, DJ Jazz, no, malaki talaga yung effect nung paano siya lumaki sa kanilang tahan, paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Totoo. Alam mo, DJ Rap, gusto ko rin tanungin, meron bang expectations sa'yo or pressure sa'yo with regard to studies mo? Nung bata po, opo. Pero nung lumaki na, hindi na. I think, siguro po, as parents age, I think not just with my parents, as parents generally, they age. I think a lot of people can relate na pag panganay ka, mas strict. Pero mapapansin mo, habang tumatagal, yung mga dati bawal, ngayon parang hindi na ganun kabawal. Parang ganun po. I don't know po sa inyo po, DJ Rock and DJ Jazz, kung ganun po ba yung experience nyo sa family nyo na mas strict sa panganay. And then, habang tumatagal, parang nag-less yung pagiging strict. So, what is... That's true naman, Ikaw, DJ Rock, bunso ka kasi, Pero, kung tutusin sa akin, strict. Hindi sa panganay. Oo, so magkabaliktad. Oo. So, Miss Day, what is life for you growing up so far? Life growing up, I think kung going back po dun sa pressure sa studies, nung bata po ako, meron na parang pina-tutor nga po ako noon nung grade 3. Kasi nung time po na yun, medyo tamad naman po ako mag-aaral kasi medyo maaga po ako na pasok sa school, 3 years old, ganyan. And then, hindi ko po masyado gusto mag-aral. Mas gusto ko po maglaro outside, sa mga kapitbahay, ganun. And then, hindi po ganun ka-studios. Hindi po ako masipag that time gumawa ng assignment. Pero, dahil po, nag-stop ako ng school, we had to move a lot. Ayun. We had to move
to Singapore and then move back to Philippines. And each time na nag-move kami, nagsistop po ako ng school for a year. And dahil po doon, na-miss ko yung school. So, doon po ako naging masipag. Pero before, hindi po masyado. Oh, nako DJ Jazz, no? Medyo bibitinin lang natin ng konti yung ating pagkukwentuhan about kay Dane. Pero bago po tayo magpatuloy mga ka-TikTok sa ating programa, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang My Redeemer is Faithful and True by the Bereans. As I look back on the road I've traveled, I see so many times it carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything he has said he will do. Every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything he has said he will do. And every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation he has proved his love to me. When I lack the understanding, he gives more grace to me. 'Cause my Redeemer is faithful and true. And everything he has said he will do. And every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Time check, 8:23 p.m. hatid sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. And this is DJ Rack. Ayan, at welcome back. At binabati po natin ang mga gusto nang magpa-shoutout, especially from Silang Cavite. Shout out to Pasigan family, ganun din sa Asuncion family na nanonood ngayon. And especially kay Nicola Lakeman. Ang sabi niya, good morning, happy Tuesday. I think she's watching from here. Ano? Wow. Hello. And also gusto ko rin din pong batiin si Nanay Margie Pastoral at ang Pastoral family. Magandang gabi po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa pakikinig. DJ Just, ipapromote ko muna ang ating mga libro na ating pong pinamimigay ng libre lamang po. Kagaya po ng Pag-asang Daig ang Bukas. Meron din tayong Pag-asa para sa mga
panahong maligalig at lagpas pa sa kaya ng imahinasyon at ang dakilang tunggalian. Nako mga katiktok, kung nais niyo po magkaroon ng kopya ng mga aklat na ito ng libre, mag-comment lamang po kayo dyan sa ating comment section ng I want that book para po makuha din po namin ang inyong information at mapadala po kayo ng mga aklat na atin pong pinamimigay ng libre. So DJ Jazz, atin ang ipagpatuloy ang ating kwentong pagbabagong buhay ni Dane. Hello, Dane? Ayan. Hello. Ayan. Of course, nakita natin kanina na she was brought up in a Christian home. Pero gusto pa rin natin malaman din, paano mo na-encounter si Christ personally sa buhay mo? Yes. Ano yung naging turning point, kumbaga? I think for me po yung turning point, although di ba po iba naman po yung lalaki ka, by knowledge, pero yung by heart, by experience. I think nung pandemic po, kasi natakot po talaga ako nung pandemic. Parang naisip ko, hala, dadating na yata si Jesus. Tapos parang feeling ko, hindi pa po ako prepared. Tapos, tanda ko po na nananaginip ako na parang nagka-cram daw ako magbasa ng Bible kasi padating na si Jesus. Tapos hindi pa ako ready. Ayun. So, nung time po na yun, I really prayed to God na makilala po siya. And si God po, totoo po talaga yun yung sa verse. I forgot the exact verse, pero yung pag tumawag ka sa Kanya, sasagot po talaga siya. And so far po, sa each time po talaga na tumatawag, sumasagot po talaga si Lord. So, yun po yung time na nag-seek po talaga ako kay God nung pandemic na time. Talagang DJ Jazz, marami talaga ng mga naging turning point ng buhay ng mga guests na ating nakasama dito. Yung dumating talaga yung panahon ng pandemic o nung COVID time. Kahit siguro tayo, DJ Jazz, talagang nagkaroon din tayo ng mga realization and reflection sa ating buhay. Tama ba, DJ Jazz? Oo, alam mo yung negative na sana yung sitwasyon, pero marami pa rin positibong nangyari sa buhay natin, at ng marami pa. So ngayon, Dane, gusto nating malaman, how was the experiences before your board exams? Kasi talagang kakaiba yung karanasan na nangyari sa'yo. So let us know. Ayan, kasi po dalawa po eh. Actually, very unique po yung experience po both times. So, do you want me to share po yung sa before then yung first or sa second and first? Ayun po, yung sa first, kasi po yung psychometrician, actually, nung time po na yun, natatakot po talaga ako na mag-take kasi parang hindi ko po kaya i-face if ever mag-fail. Parang may fear of failure po, ganun. So, nag-decide na ako na hindi talaga ako mag-board exam. Naisip ko mag-EMA na lang ako after graduation. But then, naisip ko rin po, di ba, parang before we decide, dapat ina-ask din natin si Lord, ano ba yung gusto niya for us. So, nag-pray lang ako nun. Parang at the moment, naisip ko lang, I should ask God. And sumagot po talaga si Lord agad. Kasi that week, nagkaroon ng week of prayer sa AUP, dun po ako nag-study. And then, yung speaker is yung top 1 ng nursing board exam. So, parang, for me, parang it's a sign, gano'n. Naisip ko, parang, ito na ba yun, gano'n. And then, after nung, parang naiyak pa ako nun. Tanda ko po, nung nakikinig ako, parang feeling ko, may calling ba si Lord na mag-top ako. Parang, gano'n yung naisip ko. So, yun po, after nun, pinag-pray ko, sige Lord, sabi mo mag-take ako. Pag-pray ko yan, na mag-top ako. Kasi parang ganun po yung impression sa akin. And then, at the same time po, yun yung 2017, yung Daring to Ask for More by Melody Mays. Pinahiram din siya sa akin ni Mami. Tapos nabasa ko siya. And sabi doon, diba, na parang, yung kwento ni Alexander, I keep telling this, di po ako napapagod ikwento talaga to. Pero sobrang, for me, yung kwento na yun, parang naisip ko, parang it's really like God. Kasi si King Alexander, very powerful, pero compassionate leader siya. So, each year, merong compassion day. Tapos, lahat ng mga tao, pwede manghingi ng kahit ano. And a lot of people, they will ask for medicine, for food, for clothes. And then, merong isang tao na bigla siya nang hihingi ng palace na may banquet hall, na maraming pagkain. Tapos, yung mga nakarinig, parang tingin nila, ridiculous yung request niya. Parang, how dare you ask for that? Pero nung narinig nung king, to their surprise, yung king, sobrang natuwa siya. So the reason is, the king said, siya lang yung nakapagparamdam sa akin na I'm a king. Kasi kahit sinong tao, pwede kayo bigyan ng
pagkain, di ba po? Parang kahit sino naman pwede ibigay. Pero yung king lang yung kaya mag-grant ng request na banquet hall na palace. So, yun, parang na-apply ko po siya na pag pumasa ako, baka pwede ko pa i-credit yun to myself na it's my hard work and all. Pero pag nag-top, di ba, i-isipin po natin. That time, 8,000 yung nag-take na exam. Wow. Yun, sa iba pong profession, can be more, can be less. Pero 8,000, then to think na mag-top doon. And considering po na, alam niyo po, nung nag-attend ako ng review center that time, yung, di ba may mga pre-boards, is that pre-boards? Parang diagnostic test, yung mga unang-unang test. Ang kasama pa namin doon, yung mga taga-ibang school, like, kasi sa Cavite ako nag-take, taga-Lasal. I feel like, in a way, baka mas prepared sila. So, ganun nga, 60 out of 100 yung iba. Tapos kami, mga 40, ganyan, yung range ng score. Pero, yun, I still pray pa rin na, parang nag-hold on po talaga ako doon na mag-top. Tapos, yung isa pa doon is, kasi, dito sa Cavite, ang schedule lang is Sunday and Saturday. So, I could only attend half ng review kasi Sunday lang ako makaka-attend. Kasi nga, Saturday is for Sabbath to rest. So, talagang, parang inano ko yun kay Lord, sige, di ako attend. So, this is even more powerful testimony. Yung parang honoring the Sabbath and then thanking God for it and having faith na it will happen. And I really had peace the whole time. Nung board exam until matapos hanggang maghintay, at peace po talaga ako nung unang board exam ko. Ayun po. Wow, grabe DJ Jazz, no? Yung kwento na talagang daring to ask for more, sabi nga dun sa libro. Oo. Actually, nabasa ko din yan ng 2018 and that was the time I was asking the Lord kung makakarating ba kami ng US for the GYC, Generation of Youth for Christ. Talagang sabi ko, Lord, pag nangyari to, ikaw lang ang may dahilan kasi this is, a big decision, a big, kaya kitang-kita natin sa buhay ni Dane, talagang Panginoon yung kumilos, DJ Rock, hindi talaga siya lang, Totoo. So, Daniel, no, how did your relationship with God impact your preparations for board? Yun po, that time talaga at peace ako. Kasi sinabi ni Lord parang, kasi wala naman akong plan, tapos sabi niya, sige, mag-step out ka. So, parang the whole time talaga at peace ako. Pero at the same time, I really believe na God will give, it's not 50-50. Yun po yung pinanghawakan ko that time. 100% God and 100% me. So that time talaga, I really gave my best din po. Yung, parang feeling ko nun partner kami ni Lord dun sa journey na yun. Wow, ang ganda ng DJ Jazz. Yung second part, Rock. Kasi that's the first exam. Ngayon yung second exam, ano nangyari? Ayun, yung second po, syempre may confidence din po ako doon. So, actually, kasi until after, medyo related naman yung mga work ko, nagtuturo pa rin ako now and then. So, medyo refresh pa rin sa mind ko yung concepts and all. So, parang naisip ko, ito po talaga yung tumatakbo sa mind ko noon. Kaya ako confident nung nag-decide uli ako to take yung next na board exam. Kasi naisip ko, kahit pa paano, na-review ko na. So, a little more review. Parang to remind me to refresh. May iba rin namang subject. Pero naisip ko, kaya to. Tapos naisip ko pa po nun. Parang I was thinking very logically na noon nga 8,000, ngayon around 500 lang. Siguro kaya uli mag-top, di ba? Kasi less yung mga tao na magtitake. And then, ano pa ba? Naisip ko rin na alam ko na anong gagawin. Gagawin ko lang yung ginawa ko before. Tapos magpipray lang uli ako. Yun yung naisip ko. Sabi ko lang, excuse me, sabi ko lang, Lord, mag-take uli ako, ganyan, I'm praying for the top, ganyan. So, ayun, tapos, ang paulit-ulit ko pong nababasa noon that time, yung Mark 11:24, I think, yung sabi doon na, pag in-ask mo na, believe mo na, you will receive. I'm not sure, hindi ko na-memorize yung exact, pero in essence, you ask for it, you will receive. Yun, paulit-ulit po yun. The whole time na nakikita ko sa devotional, kahit sa TikTok, ganyan. Parang siya yung nag-stand out na verse for me. And then, naggawa pa po ako ng journal, di ba po? So, parang ang marketing ko nun, parang ito yung ginagawa para mag-top, ganyan. So,
in a way, parang nakadagdag po siguro yun sa pressure sa akin. Kasi naisip ko, nga no, parang yung mga bumili sa akin, syempre, inano ko dun sa journal na magti-take din ako pag nagpo-post ako ng promotion, ganun din na parang prepared by top 6 na RPM na magti-take din ngayon ng psychologist. Ito yung secret to top the boards. Parang ganyan-ganyan. So, parang nung una naisip ko, okay lang yan para ma-motivate ako mag-aral. Pero nung tumatagal, actually, sobrang pressured ko na po. Tapos, nasa EUP pa ako, nagtuturo ulit kasi binigyan ako ng part-time. Which is okay din for me kasi parang review din siya eh. Kasi related naman yung subject. So, parang habang nag-work ako, nakakapag-review ako in a way. So, pero ang nangyari po talaga, naramdaman ko rin talaga yung pressure that time. And siguro yung pressure na binibigay ko rin sa sarili ko. Tapos, it got to the point na ginagawa ko, like what I did before, write down my goal, pray for it, and then plan my studies. Yun. Basically, kung ano yung nilagay ko sa journal, ginagamit ko siya. And then, hindi ko po alam, pero hindi siya nag-work. Parang, pag nag-aaral ako, sobrang lumilipad yung isip ko. Kahit tinatry ko mag-focus, di ako makafocus. Tapos hanggang sa, siguro, naiisip ko rin yung responsibilities. Kasi ngayon, independent na ako, unlike before na I stay at home. Tapos everything is prepared for me. Andun pa si Lola nun. Parang gigising ka lang, kakain ka, tapos mag-aaral ka lang, wala kang iniisip. So I think everything, tas yung pressure, mas pressured ako this time. Kasi, naiisip ko po noon talaga, naalala ko, natatawa ako sa mga naiisip ko. Pero naiisip ko noon, ano ba yan? Ba't kasi dalawa pa yung board exam? Parang okay na nga sana yung isa, parang success na. Tapos ngayon, parang may kailangan uling patunayan. Parang ganun pa yung feel ko that time. Parang daya kasi, bakit dalawa yung boards sa amin? Parang ganun. So, pile up na po talaga siya until napansin ko na sa sarili ko na ang kalat na ng room ko, hindi ko na rin kaya mag-clean, tapos wala na akong motivation, parang ayoko na lumabas. Tapos, medyo gloomy na. So, parang naisip ko, parang hindi na to okay Tapos, umiiyak na ako minsan. Kasi, hindi ko po maintindihan talaga. Kasi hindi ako makapag-aral. Siguro out of frustration po talaga na nagtatry naman ako. Ginagawa ko yung ginagawa ko before. Pero why is it not working? Parang ganun po yung iniisip ko nun. Bakit ganito? Parang ganyan. Tapos, pag pray ako, may frustration na din. Parang, Lord, parang I'm trying my best, pero bakit hindi? Tapos hindi rin po ako nakakatulog ng maayos. So, sobrang hirap po talaga mag-aral kasi yung mind mo parang pagod na pagod. Ganun. And then, nung na-reach nga po yung ganong point, naisip ko na I have to seek help. Ayun. So, naisip ko yun. Nung weekend pa lang nun, sabi ko by Monday, punta ako sa counselor sa AUP, si Ma'am Shian. Siya po yung close ko na counselor since college. Sabi ko, pupuntahan ko siya to get counseling, ganyan, para makahinga din and all. Pero God is so good. Kasi before pa po ako pumunta sa kanya, that day, nag-message sa akin si Ma'am Shian. Sabi niya, parang tinatanong niya ako anong oras yung tapos ng class ko. Puntahan niya daw ako kasi may sasabihin siya sa akin, ganyan. Kasi invite niya pala ako mag-speak sa isang sa AUP. So, parang for me, sobrang na-touch po ako dun. Kasi parang feeling ko, ang bait naman ni Lord. Parang, alam mo yun, naisip mo palang na kailangan mo ng kausap. May sagot na siya. Parang siya na yung nag-send for me. Yeah. Ayun, sobrang na-touch po ako. Pero, I'm sorry po, my dogs. Nag-charge po ako ng headphones pero hindi ko siya nag-charge. Kanina ko pa pinag-pray, Lord, sana hindi sila tumawag. Pero ayun, sorry po sa mga listeners. Ayun. So, anyway po. So, kumusta yung encounter mo doon with your counselor after nung mga time na na-stress ka na? Ayan. Ayun, yung naging encounter ko po doon, basically po, madami po akong naging realizations that time. While we were talking, na parang, in short po, yung point po ay, parang I put so much, parang I put everything there, yung birth ko. Parang na-realize ko lang po siya while we were talking na gano'n na pala. Na kaya ako na-frustrate, parang I put everything there. Like, parang
sino ba ako kung hindi yun mangyari? Parang ganon. Mhm. Parang, di ko po ma-explain pero in short, yung identity ko, I think, masyado kong na-tie up doon. Tapos, parang, yun, basta doon po umikot yung story namin. Pero the whole time, parang, hindi ko pa rin po ma-let go. Na parang, what if hindi nga? Parang, hindi ko po siya ma-let go agad, easily. Parang, it took a lot of sessions until ma-grasp ko na, actually, even if I don't tap, hindi naman over. Parang may future pa rin. Because God has plans for me. Parang, hindi lang yun yung, that's not the only way na He can do His plans. Naiyak po ako ngayon pag naaalala ko. Pero, sobrang thankful po na nangyari yun. Na I was crippled. Yun po yung naramdaman ko. I felt like God crippled me. Kasi masyado akong confident on my own. And I'm so thankful na dumaan po ako sa journey na gano'n na hindi ko talaga kaya. Tapos, parang pag naaalala ko, parang yung verse, enough na I asked for it. Kahit hindi, kumbaga, I felt like I gave my best. Pero yung best na yun, hindi po yun enough to get that. Pero kung ano man po yung kakulangan ko, God knew in my heart na I was really trying my best. Pero hindi ko lang po talaga kaya. I think God filled in. And just, God carried me through. And at the same time, ang dami niya pong lesson na naturo sa akin that time. Yun nga po, na parang hindi naman yun it doesn't matter. Kung hindi ko yun makuha, it won't change anything. Yung worth ko in God's eyes, yung love niya for me, yung plans niya for me, hindi naman dun nakapatong. Hindi yun yung hope. Parang in short, yun po yung natutunan ko i-let go that time. Amen. Ako, DJ Jazz, no? Grabe, kahit yung kanyang mga pets ay talagang umaagree sa kanyang sinasabi, ano? Kaya naman talaga, DJ Jazz, napaka-gandang kwento nitong ating napapakinggan. And for sure, yung ating mga nakikinig na maybe nagpa-plan na mag-take ng board exam o mga nag-review at this very moment of time, nawa, kayo po ay nakaka-relate sa kwento ni Dane kung paano yung naging journey niya from the very beginning, during the board exam, and even after the board exam. Kaya kung ikaw po ay nakaka-relate, mag-comment ka na po dyan. Kaya sabi dito ni Leslie Medjona, good evening po sa lahat. Good evening din sa inyo, Leslie, and also kay Ruth Malabanan Cano. Hi Dane, congratulations. Praise the Lord din po. Nako, DJ Jazz, puputuloy lang natin ulit ang ating kwentong pagbabagong buhay ni Dane at atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manali
sa wakas babaguhin niya sa wakas babaguhin niya sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programang TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po si DJ Rack. Ayan, so bago po tayo magpatuloy sa ating pong programa, akin muna pong i-introduce ang ating pong mga libro. Kung kanina po may mga nauna na tayo, ito po yung second batch. Meron po tayong 10 Commandments, Twice Removed. Also, ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia? At kung gusto niyo po mag-aaral pa ng Biblia, meron din po tayong Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Kung nais niyo po ng mga aklat na ito, mag-comment naman po kayo dyan ng I want this book para po kayo po ay makontak. So DJ Jazz, short greetings lang tayo dito no sa ating pong comment section. Sabi dito ni hello everyone. Ayan, sabi niya, magandang gabi po sa lahat na taga-subaybay ng AWR. Magandang gabi din po sa inyo. May nababasa ka ba dyan, DJ Jazz? Ayan, sabi ni Ian Guillermo Villoso, good evening po. Maraming salamat po sa inyong programa. God bless you po. And I want that book. Salamat po. Amen. Kaya naman, mag-comment lamang po kayo. So DJ Jazz, pagpatuloy na natin. Hello Dane, bago tayo magtapos. Ayan. So nakita natin kanina how yung striving ay napunta sa surrender talaga sa story ni Dane. Totoo. Ngayon Dane, gusto natin malaman, how was it pagkatapos na malaman mo na again, nag-top ka, how was it? Ayun, actually po nakatulog na po ako, hindi ko na nahintay. Ayan, medyo nawala ka ata, Dane. Again. Right. Ayan, okay na. Ayan. Okay. Hello? Yes, okay na. Okay. Ayan. Nung results po, actually, trinay ko hintayin, pero hindi na po nahintay. Tulog ako. And then when I woke up, I saw sa messenger na may mga nagko-congrats. So, naisip ko na baka hindi ako nag-top kasi congrats lang. Naisip ko, kasi kung congrats, nag-top ka, ganyan. Wala pong gano'n. Nakita, congrats lang, ganyan. Parang baka hindi, ganyan. Pero nung nag-scroll ako, nandun. Ayun. So, after po nun, syempre po, naiyak ako, thank you, Lord. Parang, tapos na, parang, grabe po yung journey. Siguro yung feeling ko nun, parang wow. Parang I learned so much. Besides sa psychology, I learned na may purpose po ang buhay. Ayun. More than that, yan, God has a purpose. Amen. Finally, finally, Dane, after your roller coaster journey, nakahinga ka na. Pero, nung after ng mga journey mo yun na ups and downs, ano naman yung naging commitment mo ngayon sa Panginoon or mga future plans mo? And I think yun nga po yung because of what I learned, gusto kong maging magaling na psychologist. So, it doesn't end there. Parang yung excellence na yun, it's not just for me. Kasi, helping profession siya. So, parang if I excel in this, I can reach more people, I can help more people. And then, gusto ko po talaga ituloy pa rin yung sa journal. Kasi marami rin po siyang na-reach na iba't ibang mga tao. And then, yung mga bumibili, they keep in touch with me. Tapos, they share how they've been inspired. So, much more than sa reviewer. Yung, kumbaga, how God was with me. God can be with them as well. Kasi it's like a companion journal. Merong Bible verse, merong stories about God and all. So, yun, gusto ko po siyang ituloy. Parang in a way, parang legacy din. And parang, yun yung fruit ng mga naging struggles and journey. Wow. Ko sa Ayan. Alam mo, din sa mga nakikinig ngayon, if they want that journal, please share to us paano nila ma-avail if ever. Kasi talagang parang nakaka-excite basahin. Oo nga. I-comment mo lang dyan din kung paano kanila makukontak about dun sa iyong journal book. Ayan. Ano po siya, may Facebook page ako, Instagram, and TikTok. You can search your RPM Study Companion. Yan. Wow. RPM Study Companion. Okay. So finally, Dane, we're coming to a close sa ating episode. Gusto namin malaman, ano yung gusto mo ipabaon sa mga tagapakinig natin ngayon? Ayun po, yun lang yung natutunan ko. Every season talaga, it's different. Yan.
experiences natin, it might be different right now. Pero one thing doesn't change. God will still be with you. He's still with us. Kung ups and downs, parang even if it doesn't seem like what it was before, God is still with us. And meron siyang tinuturo sa atin in that season. So kung ano mang season yung pinagdadaanan natin, let's pray na we can see kung ano yung lesson na tinuturo sa atin ni God. Amen. Ayun. Amen. Thank you. Ikaw, DJ Ra, anong maging baon mo? Ako, while listening to her story, no, siguro yung naging baon ko dito na kapag dumating ka talaga sa point na naging depende ka na sa sarili mong kakayahan dahil pinag-aralan ko to, dahil nag-top naman ako before, talagang darating sa point na i-break talaga ng Panginoon yung season na yan ng life mo para ma-realize mo na it's not about what we can do or what I can do, but it's all about what God can do in us, with us, and through us. I remember isang quotation na sabi nga, di ba nasabi ni Dane na parang dumating siya sa point na naging crippled siya. So sabi dun sa isang quotation na, unless you are broken, you are worthless. Kaya talaga DJ Jazz, no, kapag dumarating tayo sa punto na nagiging self-dependent na tayo sa ating mga sarili at nakakalimutan na natin yung dumepende sa Panginoon, darating talaga sa season na talagang tatapikin ka ng Panginoon para ipalala sa'yo na ako pa rin yung kailangan mo sa season na yan o sa journey na yan. Ikaw, DJ Jazz, ano yung naging baon mo sa kwento ni Dane? Ako, DJ Rock, hindi ko makalimutan yung experience niya na nape-pressure siya sa identity niya, sa mga na-achieve niya. Pero actually, yung identity niya ay matatagpuan na lang kay Kristo. And kapag si Christ na yung tumingin sa kanya, you are just who you are, Dane. And talagang love ka niya kung sino ka ngayon with all the everything na nangyayari sa'yo and all. And that would take you a long while hanggang sa future na ma-realize mo na, alam mo yun, pwedeng makalimutan ng mga tao na nag-top ka, pero hindi nakakalimutan ng Diyos kung sino ka sa kanyang mata. So God bless sa lahat na nakikinig sa atin. Kung may baon kayo, i-type in nyo na sa ating mga comment section. Kaya pala DJ Jazz, yung title ng ating episode is From Striving to Surrender. Kasi dumating siya sa punto na talagang she keeps on striving na magawa ito, maipasa ito. Talagang kumbaga may gusto siyang patunayan sa kanyang sarili. Pero sabi nga talagang i-break talaga ng Panginoon yung moment na yun ng life natin. Nalala ko DJ Jazz, since may konting time pa tayo, na yung sa mga naging guests natin, maraming kwento sa kanila na talagang andun sila sa top, pero darating sila doon sa part na talagang yung brokenness, yung destitution, yung mararamdaman mo talaga yung malaking pangangailangan mo sa Panginoon in that season. Di ba, DJ Jazz? Yes, totoo yan. And alam mo, gusto kong basahin yung mga nag-comment po, Sabi ng special shout-out ng mother niya, si Sister Marilo Crisostomo Ardesa, Amen, we praise the Lord. And sabi ni Julius, Amen, praise the Lord. True po yan. We can always depend on Christ and trust the process. Amen. Thank you for sharing. Sabi din ni Leslie, Amen, praise God. Nako mga ka-TikTok, for sure talagang nakarelate at talagang humipo ng inyong puso ang kwento ni Daniel. Kaya nawa sa mga nagtitake ng board exam, sa mga nag-review, sa mga students ngayon, wag po kayo mawalan ng pag-asa. Kagaya nga po ni Dane, hindi man naging madali yung kanyang journey, pero yung pagiging surrender mo sa Panginoon, yun yung magiging isang susi para mapanagumpayan mo yung isang bagay. Kaya naman mga ka-TikTok, kung ikaw naman ay may kwentong pagbabagong buhay din kay Kristo, huwag ka nang mag-atubiling mag-contact sa amin sa numerong 0918-9447-891. Muli 0918-9447-891 para naman po ikaw naman ang aming makakasama ng live sa ating pong studio. Kaya naman DJ Jazz, maraming salamat sa pagsama sa amin tonight. Dane, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento at patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday 8 p.m. dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Every Tuesday 8 p.m. po yan at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, this is DJ Jazz na nagsasabing, just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rarararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.